Sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain tanging dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan.
Gracious, heavenly loving Father God, in the mighty name of Jesus, Lord, thank you that you are holy forever in our lives. Though we may experience pain many times, but thank you for your sufficient grace that enables us, God. Lord God, in the mighty name of Jesus, as we continue worshiping you, God, as we listen upon your words, may open their spiritual eyes and ears of your people, God. If there's something bothers within our heart, body, soul, and spirit, the blood of Jesus that redeems us from the curse of the law. Lord, ang masinatian, ang freedom and deliverance, God. Even our heart is excited, O God, na mahimong nay great expectation pinagisimong pulong, God. Lord, in this four corners of the city, O God, I apply the very blood of Jesus, O God, na maghahatag ka na mo kadaugan, kagawasan. Satan is a defeated foe, O God, in our midst, in the mighty name of Jesus. Alam ka na ko, bisan pastangan ng mga alagad kung magdalas yung insight today, O God. Lord, sa mawis, kinabuhin ni Marisol o ni GC, O God, Lord, we just continually pray as you bless your people, O God, even this particular moment, O God. Lord, salamat. Ang imong ubos ng alagad, imong pagkagamito, sumala gayon sa imong laraw, sumala gayon sa imong disenyo, O God, ng takna sa pamuntagon, God. Bisan pa sa mga lantaw, mga pamalanong nining nga minsay, ikaw ang Diyos nga magapakig sulti, O God, magapasabot sa imong minsay alang sa imong katawan. Dalaygon ka mo, Father, dalaygon ka, Holy Spirit, in the precious name of Jesus. Amen. Please be seated in the presence of God. Okay, maayong morning sa atong tanan. Maayo ba ang morning? Maayo ba ang atong adlaw? Maayo ba ang atong morning? Basig mern ha, nagmagulanon. Okay? Please be seated. Kanang isitil lang itong atong kaugalingon para mahimo nga makafocus ta sa atong pagpamalandungan para wala kay mahimong disturbances sa atong side by side. Okay? So once again, mayong buntag sa atong tanan. Determined to fully occupy the given territory. Okay, balik ko na ko para mahinumduman pagbalik. Nga dili makalimtan bisan sa duha ka adlaw, tulo ka adlaw, upat. And the rest of our life, mao ni mapahinumdum na to. Though we are in the gitawag nga promised land, na nata sa gitawag nga saad sa Ginoo nga atong sination, but doesn't mean tungod kay naa na kadihang napita, wala na kay buhaton. No. Dili pwede nga naa na kanaangkon nga wa kay pagabuhaton. Like for example, sa athlete, mahimong champion. Pangutan na, unsa may buhaton sa usa ka tawo nga champion, magkampante na sa champion ako, di na ko, okay na rin kinabuhi ako. Mao ba? Matod pa sa mga nag-obserba, ang pinakalisod ka ng bitaw na naka sa taas bitaw nga nanaka na angkon, nga kinahanglan nimo dipin saan. Kaya nga naman, once lang na sa imong kinabuhi nga maangkon nimo unya, kung imong pabayaan, lisod na kayo na kuhaong magbalik. Basing mingkas, kwarta na sana, naging bato pa. Kaya nga naman, nahimong sayang. Mga nang takna sa kabuntagon, hisgutan na to ang kinabuhi ni Joshua nga iyang gipadayag ngadto sa katawan sa Ginoo, pinaagi ni ining mga kaliwat ni Joseph. Joseph the dreamer, which is kung nato makita na sa duha ka anak in replacement sa iyang lugar. Kaya nga naman na ay one of the tribe of Israel nga nahimong nadimot, nawala because of disobedience, because of disrespect. Nawala, gitanggal siya. Supposedly, kabahin siya sa 12 tribes pero natanggal. Kaya nga naman, sugutag sa dili, na adyo na sa Bible, ay tanggalon para naipuli. Asa man ka, tanggalon kay aron ulihan o
na itanggalon para ikaw ipuli. Asa may nindot? Sige mo na. Asa may nindot na itanggalon para ikaw ipuli or ikaw tanggalon para ulihan ka? Kasi no choice. No choice, ha? Pero rin na ito, isgutan, kinsa ito nga kaliwat ang nawala. Pero, manong matawag mong gyapon sila nga 12 tribes? Anong na 12 tribes gyapon? Tungod kay duha ka anak ni Joseph gipuli. Which is si Ephraim ug si Manasseh. O niining panahon na atong isgutan karon, we must be determined to fully occupy the given territory. Kaya nga naman, so nag-ingon, naanay gihatag sa Ginoo sa imo nga oportunidad, pero kung di na nimo i-occupy, di na nimo gamiton, bahaya na nimo. Mangdamay para ba ka? Oh. Daghang mga tao nga mangdamay, naa na untay oportunidad, pero open your Bible with you, please, to connect with me from the book of Joshua chapter 17. Joshua chapter 17, magsugod ta sa verse 14 to verse 18. Actually, ato nang makita ning napita ang naana ni sila sa gitawag pag-divide sa ilang teritoryo. Nga naa na sila nakaabot na sila allotted nga area, pero doesn't mean tungod kay mo na lang imong area, wala kay buhaton. When you are in your inheritance, you need to do something to fully occupy. Kinahanglan imong ma-occupy fully. Kinatibuk-an, dili lang kay. Sige. Ano mo? Atong basahan verse 14. The people of Joseph said to Joshua. Ang people of Joseph, mao ni ang gisgutan si Manasseh ug si Ephraim. Nga iyang duha ka anak ug ang ilang kaliwatan mao ni gitawag nga people of Joseph. Why have you given us only one allotment and one portion for an inheritance? We are numerous people and the Lord has blessed us abundantly. So kung imong lantaw diyang nakita, unsa nga gisgutan blessed abundantly? It speaks about, unsa man, money? Usay maguno na ta pag blessed abundantly, mag-speak ta nga about material things, about unsa man na-acquire na to. Pero kung imong tanador napita, ang people of Joseph, Manasseh and Ephraim ni nga adto ni leader Joshua. Insang anong kamay ram ning among usa lang dun ka portion nga daghan man ning mga tao, nganong gamay lang man. Naay kada dako nga kalainan sa characteristic or attitude ni ining kaliwat ni Ephraim o ni Manasseh compare sa katong last din sa atong isgutan si Caleb. Si Caleb lahi ang iyang approach. Nagyapon ang iyang respect, nagyapon ang iyang pag-honor, bisag kapariha sila supposedly. But still, ning humble siya. Nanginambog pag niya, iglingkod pa ning akong kusog, 85 na ko, pero bata pa yun, paniti, di ba? Anagon pa siya nun. Pero nining mga tawa na nagreklamo, gamay naman ang abong lugar. O na, ihatagan na ba sila o pa? Naanay naa sa ila, pero problema, kay gusto daghan mga tao na kini bitong kini nga dawat limpyo. Ihatag man di sa imo, gusto pa jud nga ipahungit o imo. Uy, igsoon. Dili man ka iyo pa, di man ka abnormal. Nga kinahanglan pa jud kag subuan.
Gihatagan kag oportunidad, di ba yun ang Deuteronomy? God gives us the ability. Para sa untok gamiton aron mo produce. Mami atong isgutan mo pagalantaw tungod kay naay problem nga atong makit-an diri kapita. Okay, chapter 17. Sa book of Joshua. Chapter 17 verse 14. Sa tagingon? One portion for an inheritance. We are numerous as people, and the Lord has blessed us abundantly. Nag-isgot about dili blessed nga material things, kundi ang ilang pagkadaghan. Ning daghan sila. Gibless sila by numbers, not by property or money. Okay. Ato ning lantaw na, tungod kay na isang nga dapat atong mag-grasp nining panahon na. Hindi ba ning angkon sila, daghan man kay me. Pero nga nung gamay lang man ang among inheritance, usa lang ka area, usa lang ka portion. Tinuod ka? Gamay naman lagi ning akong lagi. Anong iya, dagan magpabor sa iya. Hindi. Ano balik ko na to ang chapter 15. Ang ilang pagreklamo base sa ilang paglantaw, pero ang allotment, ang inheritance na ilang nadawat, vast, wide. Pero tungod kay manay ato ning pagalantaw na chapter 16, rather chapter 16. Chapter 16 verse 4. Okay, tanawin yung Bible. Gisulti na. Okay, ako ngayon. The descendants of Joseph, the tribes of Ephraim, and the West Manasseh received this land as their possession. So like na translation, as their inheritance. Meaning to say, ang duha ka magsuod nakadawat na sa ilang kabahinan. Pero pag-abot sa chapter 17, nagreklamo kay gamay lang. Nang ginambog ko sila, daghan min nga mga tao, pero anong gamay lang? Hilig gamay. Gusto nang dyan mo dawat og limpyo. Okay, ato rin obserbahan kung atong pagalantaw. Okay? Dirita sa, mag-focus ta sa kwan. Chapter 17. Balik ta sa chapter 17. Verse 15. Joshua answered, if there are so many of you and the hill country of Ephraim is too small for you, then go into the forest and clear for yourselves in the land of the Perizzites and Rephaim. Okay, manigisulti ni Joshua. Nagreklamo, gamay lang anong portion lagi. Sa kung gigamyan lang mo, alam tungas mo panglimpyo. O sa kanang tagaamo pa kanang baryo or probinsyan. Ala, panglampas dito, aron mo dako ng imong area. Dili kay gusto ra ka, naanay mga tinanong, gusto ra ka diha, rapog ka, reklamo kang gamay rin mo. Ala, kay dako nga, wanang sa, yung pa, lasang, hala, pamod, yung pa, gayasa, or may na to nga, pangpulo nga, i-cultivate aron mahimong imo. Mao ni kung imong tan-awon, nagreklamo sila tungod kay gamay lang kuno. Ang tinuod dako pero wa nila trabahoan. Wait ang tapa dako naman sudloy mo pero wa jud mo trabahoan. Gusto mo kag lain tawo may mo trabaho para sa imo? Siya, hay. Naay dapat natong makit-an og masabtan. Tulo ka importante nga atong makit-an og masabtan ining napita. Dito ta sa verse, largo ta sa verse 1, verse 18.
Largohan to sa verse 18. Kaya na ay tulo kay importante nga realidad nga dapat atong ibutang sa tong kasing-kasing pangunona when we are determined to fully occupy sa gihatag sa Dios sa imo. Na ay tulo. Number 1, atong tanan sa basahan ta verse 10. But the hill country shall be yours, for though it has forest, you shall clear it and possess it to its farthest borders. For you shall drive out the Canaanites, though they have chariots of irons, and though they are strong. Apa na isumpay siguro pala? Okay. They are strong. Huwag nag-people ha. They are strong people. Kung imong mga tao na dihang napita is, ang Bible nagsulti, sa ilang pagreklamo, ginan sila, o gamay rin makanan inyong area, gamay rin ng inyong area. Siyan niyang bahaton, clear the forest. Kung ato nang binisay, o yun na, limpyohin ng kalasangan diha. Huwag man ay gamit. Kung kuwang lang sa inyo ang batag, dito mas mo dito sa bukid-bukid, paglimpyo mo o i-cultivate ninyo. Number 1, atong pagalantaon, you must clear your territory. Kung gihatag na sa Ginos imo, kinsay mo limpyo? Abi ko mo limpyo, magsuhulong ulit problema. Pero ikaw maghapon aning do wala ka by force, by yung pa strength, wala nimo gigamit pero nagrenta ka, nagbayad ka og para sa imo. Considering ikaw gihapon. Okay, klaro? Kung gihatagan na kag teritoryo or inheritance, kadapat nimong i-cultivate, number 1, hinumduman na to, ikaw mo ay malimpyo. Wait time tapan, ikaw may malimpyo. Kung kwartahan ka, pwede na ka, ma'am. Hire o malimpyo. Pero ato hindi ko na to literal ha. Okay, kano ba? Atong lantawan. You must You must basa. Take possession. Kung imo nang gilimpyuhan, malagi na sa kultura, labi na sa mga Pinoy, mga squatter bitaw o style, gilimpyuhan na nimo. Kung di na nimo tukuran o balay, isang direksyonan, di na nimo tukuran, imong yuta, di na nimo kuralon. Matigala ka pila ka tuig, nanay nagtukod. Una palayason nimo, awaon nimo. Gawas nga masuko, ikaw pa yung makabayan. Di na nimo palayason nga, walay pwede mabalinan. Kung may mabalinan, bayaran yun na nimo. Mauna, kung imo tanawon, prinsipyo nga gihatag sa Bible, pinagi sa pulong sa Ginoo, sa kinabuhi ni Josue, ngadto sa mga Ephraimites o kanang Manassites, Manasseh, kaliwat ni Manasseh is, gihatagan sila og number 1 na, clear na instruction na sa, clear the forest. Kain na lang area, ala limpyohin. Ikaduha, sige ngon, take possession. Ikaw, Jude, maway mo, possess din ang napita. Kaya nga naman, ito nang lantaw niya, nga nang gain na sila take possession tungkol kay, napay pagkahumok ko ng ulo. Gain na sila drive out, ikatulo, atong lantaw. Number 3. You must drive out your enemies. Dapat inyong palayason ang inyong kaaway. Na problema tani kung atong igsoon atong gikaaway. Atong palayason tong igsoon. Oy, no. Bisa pa nag-aaway ta, nag-aaway mo, wait na ng tapa, bisa pag mag-aaway ta, dili ta kaaway, igsoon nga. Ito yung klaroon. O sumainundan na nag-aaway mo, na yung mga butang awak mo makasinabot,
Pero pangutana, kaaway ba dyan mo? Dili mo kaaway. Naalay wa ninyo wa lang magkasinabot. So unsa may solusyon na kung di magkasinabot? Sinumbagay ay dili. Usay buhaton kung di magkasinabot. May nga na ako bulan sa tayong kabubuton. Soda. Kung di magkasinabot, itakog. Unsa may buhaton kung di magkasinabot? Solusyon ba nga? Mag-iyahan, magbulagay? Mao ba na yung solusyon? Kasayo na. Magkasinabot kung yung ama nga di makasulti. Pero dili. Kita mo na makakabalo ng istorya. Gawas lang ito ato ng istorya nga kita pa sa iyo, kung nakita pa yung isupan. Bisa pag ikaw tama, not necessary kang taas po di mong tingog. Kung ikaw pag mali, not necessary nga kinahanglan mo ayaw. Okay, ato na yung lantaw na, you must drive your enemies. Imong palayasan ang imong kaaway. Isa may kaaway mo. Ha? Bili na, kaning mong dapat din ang kaaway mo. Ang yawa ko itong kaaway. Pero usahay lang pa. Kana, mabiktima lang na siya yawa kay mo kay instrumento. Pero di dyan na yawa. Inumdum, di dyan na yawa. Nabiktima lang na siya. Si Mastro, ikaw po dusay mabiktima po ka. Kanta victims of love. Usay sabay. Ay, na-adyo na ka. Oh, na-adyo na ka memorize. Victims na siya. Okay, balik ko na to. Dining atong lantawan. Sa kinabuhi ni Manase o sa iyang tribo, sa iyang kaliwat, naa sila gihimong complain, naa sila gihimo nga demand. Gamay ra ang among teritoryo. Daghan ang kaimi. Pero kung imong tanawon, puan magud ang dito sa mga kapatagan. Naa magud ang mga Canaanites, naa man sila mga chariots. Naa sila yung mga sundalo. Pero kabalo ba may ingon si Josué? Daghan kayo mo. Kung naikon pa dyan ang Bible, you are so powerful. Nganong himo silang powerful? Not because they were expert in the battle. Nganong nahimo silang powerful? Ha? Kung sa'yo rason nganong maingon na ito nga, powerful ni nga mga tao. Ang Jericho na pull down, not because they were expert. Ang iya na pildi. Ang 31 nga mga yung pa mga kings ipildi ni Joshua not because they were in their own self powerful sila. But the power nga ilang naangkot ug nadawat is gikan sa Dios. Mani kung atong lantaw ug atong obserbahan. Naaday mga iyong pa mga prinsipyo nga dapat atong pagalantaon based on this particular verse. Okay? Balik ta dito sa chapter 1. Chapter 17 verse 18. Gamitan itong mata na para maklaro. Balikon ako sa pagbasa dire. Atasan na to sa verse 1, verse 17. Joshua said to the tribes of Ephraim and Manasseh, there are indeed many of you, and you are very powerful. You shall have more than one share. The hill country will be yours, even though it is forest. You will clear it and take possessions of it from one end to the other. As the Canaanites, you will drive them out, even though they do have iron chariots and are strong people. Okay. Kung ato ning maobserbahan, ang ilang kalaban, kaaway is unsa? Kung sa ato pa ni karon nga panahon,
kung ang Pilipinas makikaway sa China, kinsa-pili? Ha? Yan na. Kung sila na yung mga nuclear weapon, kita daghan tayo. Ang gamito na ko na mga balang, mga wakwak, atake ni kagabi. So, pero problema kay naman sila mga kumpu-kumpu, naman sila mga zombie-zombie na wain pa siya kun. Oh. Pero kung yung tanong na, ang Bible nagsulti nga ang duha ka tribes nagproblema. But remember, kung imo ning ipadayon kini nga mga chapter, nagproblema sila kay naa na sila territory nga ilang naangkon nga dapat nilang i-occupy. Pero kung imong ning padayon nga mga chapter, naapay 7 ka tribes nga wa pa kadawat. Di ba 12 tribes sila? Ang 12 tribes, ang nakadawat, 5 na ka-tribes. Ang 7, wala pa, kaning pa. Pero tanawa ang attitude. Ang kinayaan ni ini nga mga kaliwat, nakadawat na, pero nagreklamo gamay na kaayo. Unya, di na sila dito di sa plain nga area. Ay, na may mga chariot, na may mga soldier ditong napita. Remember, unsa ang ilang na-experiensyahan nganong nakaabot sila sa mga territory. Di ba? Through fighting, nakaabot sila, nahimo silang naka-occupy sa territory nga ilang naangkon. Pero kung silang gibuhat, nakaangkon na. Gusto dyan, di ba na dyan mga tao nga gusto dyan mo dawat raglimpyo? No? Wita kang tapan, unsa ka nga klase nga tao? Dawlims lang ka, dawlims. Hinaguan sa uban, gusto ni mong angkunon, pagkahiyahay. Si Manase o si Ibrahim, nagreklamo. Kay gamay ko ng ilang teritoryo, pero giingna sila, kadako ng kalasangan niyang napita, pamudla na ninyo, aron tukuran ninyo, inibilan ninyo, kay inyo manan. Nasabda na ito yung John, wait ang tapat. Against mo. Kung naa kay naangkon, imo ng trabaho. Ano na yung problema nila panahon na? Nanginambog pa sila. Balikan ito, verse 14. And the Lord blessed us abundantly. Daghan kayo. Nunya, sa inyong gibuhat, sa inyong pagkadaghan, o sa inyong gibuhat, gamay na mong among teritoryo. Daghan na magkamo, na kung sa inyong gibuhat. Kuwan, mga daghan, dagang chariot, mga ampuan, mga diri sa ubos, sa patag. Ang mga Canaanites, na may mga sundalo. Unya na pa sa ilang panahon, kung na kay dagang chariots, ilhanan na, unsa man ka nga sundalo, unsa man ka nga naso, kung dagang kag mga charioters. Kandukan ka. Tungod kay naa kay og sa ato pa rin nga panahon, na kay mga tangkiligira, na kay mga advance na sila. Foot soldiers lang. Foot soldiers bitaw, pero kinsay back up nila. Kita na tapat. Kinsay back up nila. Si Lord. Bisan pag magtiniil sila, apilang pag kinabot. Wala problema kay ka naman. Kinsay lang back up? Si Lord. Bisan pa og daghan mga chariots ang kalaban tungod kay nga naman, if God is with us, kinsa may mo kontra? Wala unta. Pero sila pwedeng kontra. Giatangan silang teritoryo, pero unsa silang gibuhat? Ang instruction number 1, you must clear. Ha? Inang tapat, you must clear. Sa imong teritoryo. Ayaw sa, kini bitong uban bitang at realidad niya, dagang mga tao kining mga marites, marisol, ilang tunon sa ubang mga tao. Oh.
Pero wa ka lang tao sa iyang kaugalingong panimalay. Sikuan ba? Pero siya nakagumbot iyang kinabuhi. Pero ilang tumon. Nanatong ng tao na, ayun sa panglabot dito sa mga tao, bahala siya nagkamulit sa hindi ako kakilabot. Mind your own business. Bahala makamulit siya, kung may labot din mo. Nakigata nga buga sa iya, manglabot ka. Okay, nung mo, nalaging negosyo lagi ba? Tanang kompetensya lagi. Masuko. Ang kapariham. Ayun ang bilibiri kay ako ng kinahon mo. Kung sa ikaw, gato kapital, anak. Kaya magbuot ka, hindi ko mo deliver, anak. Ang puno mo na rin, huwag makigata ka kapital. Pero balik ta sa itong isgutan. Ingon ang Bible ha. Balik ta sa verse 1, verse 15. Ako nilang na verse 15. Kaya naata nakafocus sa you must clear your territory. Your, not there. Not sa ila, kundi imo. Kita ng tapan, imo. Itong labot sa uban. Imo may lantawa. Kung nasipyat na siya, kung sa may labot mo. Kung nasipyat ka, kung sa labot nila. Ha? Mag-ijahay, di ay kaani gusto. Adili man ta mag-ijahay. Ayaw mong tsaga-tsaga diha. Dini, verse 15. Diba yun sila, daghan man kayo Unya ang teritoryo nga among naangkon, usa na jud kabuok. Gamay pa jud, unya daghan Okay. Ani ang gihatag ni Josue. Sa mga reklamador o gusto mo angkon og dako nga teritoryo, butang sa inyong mga nagkasing-kasing, trabahoso. Gusto ka mahinong manager? Unya tapulan ka mo bakod? Pagpuyok. Gusto ka mahimo nga yan na lang, kaya maglayan mong tinanawan. Joshua answered, if there are so many of you, and the hill country is not of Ephraim is too small for you, then sige ngon. Sabi niya? Go up by yourselves to the forest. Kung para sino gamay ra na, ayaw problemahan ng gamay. Kaya muda ko ramana basta imong ang gigamit ha, go up. Siya masagot sa go up. Ha? Tumason dyan mo, trabahoon dyan mo, adtuon dyan mo, you need to work. Intapad, work lagi. Ay, itong tinanggulan. Gusto ka na kay income, o gusto ka na kay sahod, unya, na kay trabaho, pero absinot. Wala ka nang kinahanglan ng kwarta, wala ka nang kinahanglan ng trabaho, absinot mo ka. Di ba? Mayroon na, Lord, kaya kong trabaho. Pag na yung trabaho, kapuya rin, trabaho ka. Diba? Kapoy na trabaho, dili. Kapoy, dili. Ayaw mo kaon. Ayaw kaon. Simple. Kaya ng Bible, ang taong tapulan, ang taong may trabaho, si Timothy, si Pablo nagsulti na. Masaon? Librehon? Pwede. Pwede siya kana sometimes, kanon mo, pero magsalig na lang. Ingo si Pablo, oy, nagpainomdom ko ninyo katong mga taong tapulan, katong may trabaho. Di pa kanon. Nagpasod, estudyante pa mo, alahit man ang nakaso. Kaya lang, laman dyan kapag kanong mabaka ka estudyante mo ka. Di na ka estudyante.
Oh. Unsa naman kakaroon? Kuan, supervisor. Oh, grabe supervisor. Unsa man gyud mong gisurod? Ya, sorry naman ko. Unsay ato mga nag-supervisor ka, tabi imong trabaho. Supervisor, sorry. Balik ka. Balik sa itong isgot. Ingon si Josue, ngadto ni Manase o ni Ibrahim. Ha? Daghan bitaw mo no? Daghan mo kayo. So sa inyong kadaghan, wala gini ang tinon, no? Base sa mga obserbasyon, kung daghan gani magtrabaho, kasi may tabo. Gamay ang mabuhat. Gamay ang mabuhat kay nga naman. Sige tapi. Pag kinampag daw, ikaw na po. Ordinary ko diha. Ay no. Ang may tabo, why? Dakong mabuhat kay nga naman. Ni nahitabo. Tungod silang kadaghan, wala no hina. Buhat king na. Maklim-klim, baka duod baka kanang lirir. Gamay ang mga teritoryo oy. Hala, lakaw. Limpyuhin na diha, kita mo des klasaman. Limpyuhin na ninyo aron na inyo ng area. Pero gusto mo Oy. Di ba na yung mga tao nga kanang panahon sa pingsahon, magreklamo pa, gamay rin kung sahod. Wa pud mo reklamo sa kaugalingon. Anong dugayan ng buko? Anong absinot ng buko? Nakakita ba mo mga tao nga magreklamo gamay sa sahod unya? Wa mo reklamo sa kaugalingon? Ha? Nakatry ba mo? Nagreklamo, pero di sa kaugalingon. Ingon si Josue. Sa verse 1, verse 15. Go into the forest. Klaro ang instruction. Lakaw to sa kakahuyan. Kung saan itawag din sa binisening forest. Kalasangan. O kakahuyan, kasagutan. Basta kay kasa. Basta kay, mga na, di na siya limpyo. Kung sa'yo buhatan ni mo? Abdulas forest. Mag-usa ka dito. Awas ka ning abdura. Na-purpose. Kung muadto ka, kung sa'yo buhatan? Unclear ground for yourselves. Masaan? Kitsa malimpyo? Pitang tatang kinsa. Kinsa malimpyo para sa inyo. Kung gusto ka dako, wide. Ang imong teritoryo, ang imong angkonon. Una magsalig ka sa imong mama, magsalig ka sa imong ate, magsalig ka. Uy, pagkabagaan imong naong. Dahil na ba niyong may trabaho ngayon? Naggamay gani atag, mag-eklam, kamaya raw niyo. Trabaho di kag imo. Ini mga tao may trabaho, natagan mo reklamo. Na usikaw na ba? Kanang naimo hinaguan ihata siya. Kung di siya ganahan ilabay ra. Baka adyo naon no. Bitan tapan di makabagan naon no. Klaro? Isa. Clear the ground for your self. Limpyuhin na ang kalasangan, kasagutan para mahimong wajo ningon sa ingon. Diba kung ato balik ka na, di ba gitawag sila, kanang area, the whole kanang land is gitawag siya nga promised land. O na ang promised land, before sila nakabot, unsay description sa Ginoo, the promised land is flowing milk and honey. Kung ikaw siguro nang, daghan dito gatas, ang kapo na lang siguro ta, hindi. Daghan ditong honey, kinahanglan ka, igo na mo kaos dito kay daghan nga, mga honey, may love, so sweet, ng mga dugos. Hindi, kinahanglan nimo i-work out para mag-beneficio ka. Kaya ingon ng Ginoo, sa pag-journey nila, sa panahon na makabot nila sa promised land, the manna, the bread of heaven, will stop. Kaya mag-enjoy naman sila. So sa ilang pag-enjoy, naaday ang pag-work.
na day ang paghago-hago. Klaro? Dili day ka mag-enjoy nga gisgutan nga pagkabuti mo dito hayaan nakadi na ka mo trabaho. Uy, pagilong di naman design sa Ginoo. When you are in your promised land, your territory, the more you ano man? The more you the more you know, the more you heard. Adi sa Proverbs man. The more nga naa ka sa imong territory, the more nga mag-work out ka diha. Klaro, maigsoon. Ingon si Josue, gamay ra dayda ha. Okay, tunas mo, trabaho ani niyo para sa inyong kaugalingon. Laliman ka na? Tama ba ang ilang demand? Tama ba ang ilang complaint? Tama ba ang ilang gibangayo? Tama, dili. Wala mali sa ilang gibangayo. O sa may mali? Ha? Ano maghatag sa ila? Gisaad biya sa Ginoo, pinagi sa alagad sa Ginoo nga si Moses nga ang among teritoryo, among claimon. Ibalibaran ni silang Joshua. O sa magiging ni Joshua? Gamay ready para sa inyo. Trabaho anak ninyo. Inibilang na ninyo. So kung nato maging masabdan is the more you claim your territory, the more you claim your inheritance, the more the work is the more the work you must man. Mana kung ikaw mantrabaho ka, pag nano kasi ng trabahoan, ay nagreklamo kay, di man nangandoy kag trabaho. Nabay sa iyo nga trabaho wala. Na, oy, kanang musulod na kastantion bitaw, kanang wala jud kapoy. Gusto kay nga na? Ayaw. Samtang na kay gayon na, dili atong lang na. Gihatagan tao kay gayon na siya. Grant for yourself in the land of Perizzites and the Rephaim. Okay. Kining atong lantaw. Kining kaliwat ni Rephaim. Kabalo mo unsa ning klase ng mga tao? Mga giant ni. Mga Anakites ni. Ang Nephilim is katong mga mutant. Laliman ka na. Kung na mga sorcerers na mga gamhanan karong panahon na, kanang mga tao na. Di lang mga higanti kung dili mga. Iba, kami mga orasyon. Pero ingon si Josue, palayasan na ninyo. Nga naman, naman silang teritoryo. Ang problema mo, atong gamay ilang taon, ang ilang usa sa ilang mga attitude. Nasa Bible. Nagreklamo sila, nagamay lang sila, pero panahon nga, okay, di na sila nga palayason. Okay, ato na yung taon. Chapter 16, verse 10. But they did not drive out the Canaanites who live in Gezer. So the Canaanites have lived among the Ephraimites to this day, but they have been forced to work as a slave. Di ba ang instruction nga, palayason? Mana number 3. Pero ato ning lantaon, nga, gihiskutan yung kapita, kini nga mga kaliwat, ng mga tao, mga higanti, imis kay palayason, pamatyo nila, imo na nilang sulugoon. Huwag sila na sa Ginoo nga, imo na nilang mga sulugoon. Ang instruction is, usahay man God, kining ato bitaw ang pagka-innovator, i-innovate bitaw na to ang instruction na klaro. Like for example, nagpalit o ginamos. Apoy man mangita ginamos. Palit na sa tindahan o kasin. Manang asin may magipalit. Ang ginamos ma, parat, dili. Parat. Ang asin, parat, dili. Parat. Paringan ka na, parat. O, magita pa yun o. Lusot.
Wait ang tapat eh, nga na biyata. Usahay. Usahay na. Okay? Klaro magana. Gipa-clear sa ila ang teritoryo. Walay lain. When you claim, ana, mani ang realidad. Kung mangayo gani kas Ginoo, kinsa patrabaho mo? Ayun ang pagamot. Lord, magpadala kag magwawali sa akong pamilya. Unsa man day ka piki? Ikaw dili ka pwede kawali sa imong pamilya. Ningon day na ang propeta dili acceptable sa iyang kaugalingong lungsod. Tinuod man na, gisulti mo ni Jesus. Pero ikaw, nga nakailakas Ginoo dili ka dawato nila, nga nakit-an nga na kay kausaban kung sa una badlungon ka karon mamatlong na ka. Nasabdan ko yun. Inantapan, you have the responsibility to clear yourself, to clear your territory. Ikaw mo ay olimpyo na. Ha? Ikaw. Okay? Inahanglan sa itong paglimpyo na dyan ang gitawag na attitude sa itong pag-work. Masa may kinaya na to kung mag-work ka. Nabi, mga kanang yung ba prinsipyo na dapat atong hawiran sa kanyang magtrabaho ka. Dili ba ka, basta kayo yung trabaho ko. Dili. Nano mga prinsipyo na dapat yung hawiran ka. Kung magtrabaho ka, kung sa may dapat, good, kanang bitter, or bitter. Dapat excellent. Ini mo trabaho ka, ang pinaka-the-best, imong buhaton. Diba yun si Jesus, si Apostle Paul, whatever you do it with all your heart, do it as you do it unto the Lord. So meaning, sa imo na yung pagtrabaho, di lang kay, basta ako nang ma-accomplish, okay na ni, no? Dapat, ang pinaka-the best. Because when you are doing that kind of responsibility, you are doing it to the Lord and for the Lord. Okay? Work it. Work it. Dili lang kayo mag-work. Hard work. Okay, klaro? Labor it for no complaint. Dili kayo sige kang complain, trabaho asa. Damor nga magsige kang trabaho, dili tong hinampa bitaw, mura bitaw si Marta. Si Maria nagdapaminaw sa giwali sa gisulti ni Jesus. Kini mga hingampahon bitaw. Giingna pa ni Jesus, Lord. Gisulbo pa ni Jesus, Lord. Ingna ra gud akong igsoon niya. Nga dia patabang na dili. Daghay trabaho ko na diya siya. Kanang mga hingampahon bitaw. Sige, reklamo. Patabang na siguro po na. Kung di siya matabang, pasabing, basta buhaton mo ang imong trabaho. Ayaw, sige, compare sa uban nga. Siya lagi. Ayaw na lang siya palagi. Siya lagi. Ayaw. Work for it and labor for it. But no complaint. Kasi may reklamo doon yan. Di kami tapat. Galing ko reklamo doon. Pagbago-bago na sa akin. Okay, napalain sa 5. Naginanglan og mo exert kag extra effort. Diba? Naangkon na lang teritoryo. Pero kung silang ibuhat, wala. Nilagi trabaho. Nung nagyatagay sila yung instruction, sige, tumas mo. Limpyo kay wak mo'y. Diba? Nagtrabaho din sila. Kung nagtrabaho pa sila, magreklamo din sila nga gamay. Gamay raw. Wala man na trabaho, kaya nagsalig raw po siguro. Pita ng tapat, magsalig panabaho. Panabaho din. Salig ka. Wala. Lain mong kinanawan din. At least ito na istoryahan.
At least kung ako yung mga istorya na ninyo, kabalo mas tumong. Kaya ako bang tao may masultihan na, kurang sakit-sakit sa laro. Alay, mas pastor mangigo. At least, kung naigo mo ngayon mo, kabalo mas rasong ganun. Nakadungog ko na. Kung mag-concern ko na sa inyo. Kaya may mga tao masultihan na concern sa inyo. Ay, imarapis talaga. Okay. Malaglayan ng tinanawan. Naigis ko ta dito, na area na dapat nilang i-occupy. May gitawag forest. Nga, naku ko yung trabaho ko nun. Nai-struggle, nai-force na dapat din mong i-laan. Okay, kung sa pailain, gawas dito sa kalasangan, kakahuyan, na ilang trabahoon, mo exert po silang energy, effort, time. Diri sa sunod is nagitawag na plain country. Kanang sa patag na nakaplastag na. Ang problema, okay, sa bukid, taas pa kayo og proseso kay ila pang kamutlon. Ila pang tukuran og building. Himuan pa nila i-develop pa nila. Kapoy kayo, tama? Kapoy dili. Kapoy. Diri sa patag na may mga usa to? May mga higante, may mga chariot, may mga soldier. Asa may lisod? Adto ka forest nga pamako na kag lapinig ini panguan mo ini pamutol o dire sa patag na naay mga higante, naay mga soldier nga mutigba sa imo, mupana sa imo. Asa may masayon? Mo tumas ka sa bukid. O dire sa patag na naay mo kontra sa imo. Ha? Asa may sayon? Walay sayon sa duha. Kana mo lagi na kinaya na to gusto tag sayon boy. Walay sayon ni, kita ng tapat, walay sayon. Wala. Ayun pangitag sayon sa lisod. Mahimo lang sayon ang lisod kung ang imong kasing-kasing pamunawna nga bisan sa kalisod mahimo ning sayon kay himo ning trabaho. Mana kung nangita mong sayon, ay sayon ra. Palitan mo daw kabaong kay sayon ra kaya. Wa na kana. Wala kayo nunaon. Wala kayo nunaon nga bills, ini ka, kuan, yan. Wala, tanan. Tanan sa yun. Pero kung gusto kag naapay, mas dako nimong maabtan, ayaw pili ang sayon. Kaya man na, kung ayaw mong makita, ipakita ni Josue sa mga nag-claim, nag-demand. Asa mga, dili kas bukid? O diri spatan? Napa sila choice? Nasa sila choice wala? Wala. Dili mo ito pa. Kamo, na may choice wala? Ang may choice ninyo. Asa ka atubang mo. Tan-ari mo, maoray hapon. Nag-inon ta ka? No choice. Ngayong baton, atubangan na, responsibilidad. Fight. The good fight of faith. Salig sa Ginoo. Mana papilion, kung ikaw papilion, kining duha. Kung ako'y papilion, kining duha kay ako bitaw ni. Ano tayo mo? Di ba kung ni ang ilang inheritance sa ilang territory, pwede din mo di lang sa kuana. Kung di na nimo limpyuhan, ang lain mo limpyo. Pag lain na mo limpyo, ikaduha, kinsay mo gipay na. Ha? Katong mga naka-experience na ay mga yuta. Kung agi mong yuta, pasagdan na ng pila ka tuig, basta inigbalik ni mo, uy, limpyo na lagay. Langan. Wala ba ni mo gamita? Pag gamito na subang tao, na di mo nang nidyahin mo, kung palayaso na ni mo, bisa na magtanong kag saging. Kung ilan ang tanggalon, makabayad na sila. Dili lang, ilang yuta, pero wala nila atiman na, laing taon ng atiman, sila pa yung makabayad. Din ko na itong makita nung lantaon. Dito si Kadua is you must take possession sa iyong territory. Ikaw dyan lang mo possess. In other words, ikaw mo yung angkon. Ayaw tugutin nga ang lain ba yung angkon sa ihatag na sa iyo. Ha? Ayaw! Pwede ng tapat, ayaw.
kung imo na awiri. Kung dili na para sa imo, ayaw paglabot kay kawatan ka na. Okay? So, dirita sa verse 16. Kaya naamay mga higante o mga sundalo diyang napita. Okay, dirita sa verse 16. They replied, the hill country is not big enough for us, but the Canaanites is in the plain have iron chariot, both those who live in Beit Shan and its surrounding towns, and those who live in Jezreel Valley. Kung imong tanaw na, sa naanay naka-occupy unsa ang mga tao na dito, na ay mga karwahe, naa sila'y mga sundalo. So mao na kung imong tanawon, gihatag na nga teritoryo sa imo, dili tungod kay imo lang ang pasangdan. Anahinon ta ka, kung sa may imong nabatunan karon, imo nang i-fight. Imo nang overcome, imo nang i-fight back. Tungod kay imo na. Ayaw panundo ka ng ilang prinsipyo bitaw na kung kaya ng iba. Ang sa may sunod. Mga nang maban, kung kaya ng iba, paggawa mo sa kanila, mag-claims. Ayaw. Kung kaya ng iba, mas kaya ko rin. Mas. Mahatahin mo ako. Okay. So, dili ko na itong magikan. Bisan pag-unsa ka, ako nang inyong kaganina, bisan pag dito kas bukid, butumas, bisan pag dili kas patag, walay lusot. Na-joy. Struggle. Kaya bisan pag mabalik ka sa itong yutang batoon, na ang problema dito, problema diri, naarga ko lang ang problema. So sa may baton? Ha? Kung sa baton? May uban ng ingon ko daw na nanambok lagi ka ron. Alam nga, di mo tambok. I-apil magsudan ang problema. I-apil ang kaon ang problema. Di manambok. Di mong vitamins. Di bitaw ka na. Murag si kalsado bitaw. Katong artista sa na. Tungod ka na depression, stress ya. Kaon. Ha? Isa? Basta kayo man na. Ang history hindi dili niya ingana siya kasiksi sa una. Tabba di kuno na. Cingkap dis pastor. Kamu. Istorya. Tungod sa iyang stress, sa iyang problema, puso mo kaon. Muna ang tao duhara. Kung ang tao ang iyang cook-up is kaon, problematic ang tao mutambok. I-apil usutan bisan pag wailami ang pagkaon tungod kay ang problema i-apil amo nambok i-apil og kaon. Vitamins ni problema no. No. Ang uban magniwang kay di naman mo kaon. Tungod sa problema di na mo kaon, di na matulog. Ang uban i-apil og kaon, i-apil og higda ang problema ade. Si matambok. Pwede ng tapat asam na rin. Kasi depende sa sitwasyon. Ayaw na depende. Pagpili. Klaro mo kami. Muraglangin na mong tinanawan ba? Damon na, tinato. Okay. Ang sa'yo yung tabok, nining panana, dapat i-occupy nila. Bisan pa naikalaban nila. Malina ko na itong lantaw ba? Promise land, gihatag na sa Ginoo sa ila, pero pagabot dito, na ba sila peace of mind? Na peace of mind wala? Na may fight paghihapon, bisag naa na sila sa ilang lugar. Malaing nun taka, bisang pag na nakay trabaho, kita ng tapat, kung na nakay trabaho, wala nakay problema? Ha? Kung na nakay trabaho, wala nakay problema? Katong may trabaho kita, tarong kayo may trabaho, wala kayo problema? Manama kayo trabaho, wala. Nabiyang kayo problema. Ano yun? Nakagawin. Pangunta na, asa mo ka mo pili?
magproblema ka kay wa kay trabaho o magproblema ka kay nakay trabaho. Ingnon ta ka, ayaw na ng problema ha. Problema na ganyan, imo ba ng problema ho? Ayaw na. Ayaw. You need to find, i-occupy ang nasa imo. Ha? Kung nakay trabaho, ayusan mo trabaho. Pasalamati ang Lord, salamat nga na ako'y teritoryo nga ako ning trabaho. Okay? Klaro magha. Oh. The plain country and the hill country is wala nagpasabot na walay struggle, walay problem. But doesn't mean tungod kay na struggle na problem, dili nimo occupy. Diba? Atong isgutan mo na, imo nang gilimpyuhan para imo ang kunon. Kung nagilimpyuhan na nimo, imo nang gihabuan, imo nang gihilakan, imo nang giludluhuran. Napagabot sa panahon nga na kay trabaho, ganahan ka mo. Unsa man jud. Take position na iba isulit ka na hangtod ka mo retire, hangtod na mo iba antusa na sa iyo ba silang mga pinulungan bulahan ko na mag-antos kay masantos ko no kung ako ready ko masantos ay lang bantusa kay kakapoy mga antos kung mauro mo ganun na requirements ka para masantos magnayawan mga sultis mga kinaran bulahan ko na ang mag-antos kay masantos kung ba may requirements para masantos, ako may big na lang ko gusto mahimong santos. Kaya nga, antuson mo dito, araw na yung tang santos, for sure ka diya. Pero kung dili mo na may requirements sa Ginoo para mahimong kang santos. Ihimo kang santos sa Ginoo, dili kay araw makantos. Kung dili, ihimo kang santos kung kay naida kong plano ang Ginoo. Manabalik ko na to sa itong isgutan na given territory nga dapat nilang i-occupy. Kung dili sila pwede magsigig og reklamo. Gambay naman ni, dagdahan mo ng kalaban. Ang una. Tanawin ta si David. Higanti iyang kalaban. Expert iyang kalaban. Masaya gibuhat. Sa ngalan sa Diyos sa Israel, na imong gipakaulawan, putlan ta kagliog. Dili ulo ha. Putlan ta kagliog. Masaya nito po. Napildi tungod kay ning fight siya. Sa dihang na fight, napildi ang kalaban, sinitabo. Nagsadya o nahimong nagmadaugon ang katawan sa Ginoo. Kaya nga naman, namin ning fight. Namin ning claim. Diba? Hingo to. Kung kinsay mahimong makapatay sa kalaban, mahimong niyang asawa ang anak sa hari. What yun ning claim? Pero sa gibuhat ni David, uy, ako mo ito. Panginoon tanong, pabugiro kayo ng bataan eh. Bahala na bahala ang kaghambog. Basta kay imo gibuhat, ang dapat din mong mabuhat. Okay na malang kaghambog. Kaysa, dili ka malang hambog, hambog din ka. Mas maayo na. Okay, dire ta, atong isgutan na. So, gitake position, iyon si Josue ngato ni Ephraim o ni Manase. Take position. Bisa pagdaghan ng imong kaaway. Kaya nga naman, atong hinumduman ha, dili lang ba yan si Ephraim o si Manase ang nag-fight. Kasi mo na, sa diyang nakig-fight sila, mo-fight sila sa kalaban, masagdan day sila sa iyang mga kaigsunan. Na hinumduman na to, na kay pito ka mga igsuon nila na wala pa kaangkon silang inheritance. Pero mo lagi na, usay magpangutanan ta ba? May mga tao na kadawat na. Magsige na nagreklamo. Katunguban nga pa. Di man magreklamo. Magsilo-silo lang. No, yung kailangan ng ilo. That's number 3. Kaya maraglayan ka na sa princess. Number 3. You must drive out your enemies. Dili lang kay imong limpyuhan ang paras imo, dili lang kay imong ang kunon, kundi si baton
palayason. Paalisin, palayasin, palayain, palayain. Ano gisulti sa Bible? Okay, balik ta sa verse 18. Katapusan niyo dire. Clear it and take possession of it for one end to the other. As for the Canaanites, ingan siya. Alang-alang mga kadaanhon, imo ng palayason. Bisan pag naa sila yung mga chariots, pero ikaw may mo palayas, anak. Okay, pangunta na. Kinsa may nay authority ni ana nga territory. Balikan na to ang Jericho. Unsa may gibati sa mga nagpuyo sa syudad sa Jericho, sadyang nakadungog sila nga ang mga Israelita padulong na sa Jericho. Unsa may ilang nabati? Manang sulti sa usa ka babayng bayaran, prostitute. Siya, nangahatlok mi, ang among kasing-kasing nangatunaw sa kahadlok. Tungod kay nasayod mi. Nga inig-abot din niyo diring dapita, ilugo ninyo ning lugara, tungod kay gihatag ni Ginoo sa inyo. Kay balo ang kalaban. Nga kung mo take possession na ang katawan sa Ginoo, ang tag-iya, usugotag sa dili, ang mga invaders, ang mga illegal settlers, palayason. O kinsay mo angkon? Ang tinuod nga tag-iya. So kung ikaw na tinuod nga tag-iya, kung sa may buhaton ni Mr. mong kalaban, papuy mo nimo? Managihisutan ka ganina sa chapter 16 nga verse 10, wala nila ipalayas. Dili lang sa chapter 16 ha, kundi pag-abot sa chapter 17, maura gihapon ilang gibuhat, wala jud nila palayasa. Ngano man nila palayasa? Kay hunaw na lang nga mahadlok sila. Ayaw kahadlok kung imo ng teritoryo, realidad. Asa man ka mahadlok? Sa imong teritoryo or sa dili nimo teritoryo? Kung kabalo ka sa lugar, mahadlok ba ka dili? Pero kung wa ka kahibalo sa lugar, unsa may bation? Mahadlok ka. Tama? Mani kung imong tanaw, kung obserbahan rin ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Na ilang imbis kay palayason, gihimo na nilang mga muchacho, mga slave, mga sulugoon. Pangunta na, gihatagan sila instruction sa Ginoo nga himo mo nilang sulugoon. O sa instruction sa Ginoo, palayason, pahawaon. Pero silang ibuhat. Mao nga klase nga mga tao nga reklamador, nga di kabalo mo follow sa instruction. Ang mga tao nga dili mo follow sa instruction, bagul-bulang o reklamador. Sensitive na yung tapat. Ayaw, anak. Gihatag na sila yung instruction, ipa-drive out. Pero gihimo nilang, mura bitaw ni kanang King Saul, hinambok pa siya. Ako dug ituman ang sugo sa Ginoo, akong gipamatay ang kalaban. O kaamong gipamatay ang mga hayop. Ingon so si Man of God. Nalagi ko'y nabating apan, mga Asa mga, ay kuan manggod. Ang mga tambok, wa na mo pamatya. Kaya among ning kuan, kanang ihalad sa Ginoo na uban, kuan, salo-salo ba? Victory good na to. Na victory party. Na victory party tang way ihaw-ihaw. Maklaing kayo. Nagtanong na, uy, namalagi na sa gihimo ninyong gibilang ko. So, ay ang hari na wala mo patya. Ang sugo is patyo ang tanan mga hayop o mga tao. Pero sige buhat, mayo dyan mo inubiting mga tao, right?
Ingnan pamatyon ng tanan, wa ibilin. Ang gibilin, mga tambok. Unya, ang gibilin pa doon, ang pinaka-center. Masaya yung pinaka-center sa ilang kalaban. Di ba ang hari? Gibilin na noon ang hari. Una na hinambog pa ka. Gituman ako ang sugo sa Ginoo. Gituman, wala. Fully giubi mo nila ang instruction sa Ginoo? Wala. Si Master din panahon na, ginan sila sa Ginoo, i-drive out ang inyong kaaway. Palayasa, pawaa. Pero sa ilang gibuhat. Sayang naman. Ato na lang yung muon nga. Sulubong. Mamalit dahil sila og lain. Kasi silang panahon pwede mamalit og mga slave. Mamalit ng Juday sila. Ang instruction sa Ginoo palayason. Mamalit dahil sila sa lain. Pero ano sa ilang gibuhat? Gi-innovate, hindi na ka na inon tagog sa. Kung marunong ka mo innovate, make it sure. Siguraduhan. Kung kabalo ka mo ka ng mga excuses, dili na to ma-outsmart si Lord. When God instructed us, He knows the best. Ayaw paghimuguan, mga lakang. You must drive out your enemies. Ato makita niya, tungod kay na sila'y advantage. Ngano nga palayas nila ang ilang kalaban, bisag daghan, bisag mga nay mga chariot, mga expert ng mga soldier, mga warrior. Ano man? Balik ko na to ang chapter 17, verse 14, ingon ang Bible. And the Lord blessed us abundantly. Itong hinungtuman. Na sila gideclare nga, gipadalanginan mas Ginoo daghan kaayo. So meaning, na sila gitawag na advantage in numbers. Kinsay naghatag nini nga advantageous? Si Lord may naghatag. Pero dapat ka mahadlok kung gihatagan ka sa Ginoo advantage numbers. Masay mong baton. Ayaw reklamo. Advantage of your numbers. Napailan advantage. Number 2, advantage of your power. Kung naay mga higanti ang ilang kalaban, mas labaw pang higanti ang Ginoo. Dili lang na kili power ang nasa ila. Dili lang super power. Kung dili, eternal power. Grabe, eternal power. Kaya naman, si Lord is eternal. Powerful. He is omnipotent. Siya kasagot sa omnipotent. He is all powerful. So, naa sila dakong. Kita ng tapan, advantage ka. Ay nakay din. Advantage. Punta na, advantage mo ka. At least sa atong tanaw ng kinabuhi ni Manasseh o ni Ephraim, wa nila gigamit ang ilang advantage. Okay na, pailain. Gawa sa ilang advantage sa power. Number 3. Nakakalihan. Makita ba? Okay. Take advantage of your share. Share na kay share. Kung sa share din mo, inumluman na to, nga dili lang sila nagginusara. Kabahin sila sa kinatibukan nga kaliwat sa Israel. Mao na, kung imong lantawon, ang prinsipyo is kanang one for all for one. So meaning to say, kung awayon sila sa ilang kalaban, kinsay kontra silang kalaban? Ang tibuok katawhan sa Israel kay kabahin sila sa kinatibukan. In other words, wala sila naginusara, pero ang ilang paglantaw, tanawag ko ng pangutok. Utok ang problema. Pagbati. Nga naman, ang ilang ikadlo kanilang kalaban na mupildi sa ilang, pero nakalimot sila kinsa ilang leader. Kinsa ilang leader? Kinsa ilang leader din yung panahon na?
Si Joshua, pangutana, kapila na pilis Joshua? Ha? Kapila na pilis Joshua? Wala man siya napildi, nakuha lang siya, murag nakadagan. Nakadagan, pero wala man to siya mo adto, ang iyang mga soldier. Oh, tanawa. Ang problem na ini nila is utok o pabatik. Nga naman, ilang paglantaw man sila lang. Uy, kinsa ilang gika atubang, ilang leader kami nag-lead sa ila, gikan sa pagtabok sa Jordan River. Hangto nakaabot sila. Pagkata na, pasagdan na sila. Wala sila pasagdi. Pero ang ilang paglantaw o pagbati, na, ang akong fight, ako running. No. Your fight is the fight for everybody. You are belong to one, and we are belong to each other. So, din makita na to, ang advantage nila is na sila yung mga kaigsuunan na pwede mo, unsa? Mo pasagan? Dili. Na sila yung mga kaigsuunan na pwede ukwili. Manang ayaw lang sulo-sulo hapon. Ayaw lang po nga, ikaw rapod. Na ako'y problema, siya na ay problema. Na pareha din mo. Pareha din ka, may problema. So, kinsa may magtinabangay? Katong may problema? Dili. Katong na ako'y problema, kaya makarelate po na sa imo. Kaya pareha ka na yung problema. Amen? Without. Amen? Hindi. Amen? Ay, kung hindi karang-karang naman, yung ito na takip, naglain ng tinunawan. Ang lang ng takidugan na nagsugod. Para, dalita mo man, di, sa'yo tamad, magsugod. Lisan ba kayo, tungod kay oras na ato ng putlon. Sayang inyong pamasahe, na makabot mo diri. Unya ato lang putlon tungod kay wala tayo oras. Kita ang manis. Okay, balik ko na po sa pagpainom doon alang sa pagtapos nito. We must be determined to occupy the God-given territory to each of us. We must determine to fully occupy the God-given territory. But we must clear. Klarohon na to, libyuhon na to ang atong ilang teritoryo. Ikaduha, we must take the position sa territory na naanan sa iyo. Ikatulo, we must drive out your enemies. Do not friend with your enemies. Do not be companied with your enemies. But your brother and sister is not your enemies. The enemies of ours is Satan itself. Lari saan? Sige, maduko ta kay murag Ginong Diyos, kalabing gamana ng mahal ng langit. Lord, thank you for reminding us to the life of Manasseh and Ephraim. Nag-claim silang inheritance, but na something lacking. Tungod kay wala nila ihatagan o dato nga importansya ang teritoryo na sila. Though they were in advantage in numbers, power, and shares of God, but nahimong naglantaw sa mga negatibo. Lord, I pray that these people of yours, these civilians, people of God, I pray that you will open and guide your people of God for your glory and honor. That we must take advantage, God, of the territory that you have given to each of us. Abba, Father, I pray and I declare, so may go through sa mga katauhan, financial, physical, spiritual, we believe, God, that this territory is ours, God. You are our God, who is our strength, who is the source of our strength and power, God, so that we could overcome, even dagdahan pa kayong mga struggle nga mga tubangon, God, but your promise that you will never leave us nor forsake us, God. Salamat nga ikaw gayud may mga pamuhat na Father. Salamat Holy Spirit nga ikaw gayud mag-ministry. Salamat. Dalay kong kaugan, imong tamnang dumong himaya, mga kasalamat. In Jesus'